Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Buti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, ang oras natin ngayon, alas 2 ng madaling araw. Napakaganda mga kapatid kasi walang email, walang report, walang trabaho. Kasi mamaya mga kapatid, working hours, busy tayo. So, mga ganitong oras mga kapatid, for God's greater glory, kailangan meron tayong oras para sa Panginoon. At sa umaga mga kapatid, masarap ang magkape. Pero mas masarap kung sa ating pagkakape, isama natin ang Panginoon mga kapatid. Ang topic na i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang komentary mga kapatid, tungkol sa isang programa mula sa isang pastor ng Sabadista na si Jerry Laig mga kapatid, na si Jerry Laig. Hindi tanggap ng mga Sabadista na yung pahayag Unojes mga kapatid ay araw ng linggo. Kasi ayon sa kanya, yung pahayag Unojes sa original na translation ay araw ng Panginoon. Hindi linggo, kundi Lord's Day, araw ng Panginoon. Mga kapatid, bago tayo magbigay ng komentary, pakinggan natin mga kapatid si Bro Jerry Laig, pastor ng Sabadista. Tunan karon mga kapaglaom, no? Unya aduna ra bay gitawag nga sa New King James Version, Lord's Day man dili man Sunday sa ila. Lord's Day man di man Sunday sa ilang Bisaya translation Domingo. Sa ato pa ang English nga Domingo, ang English sa Domingo Lord's Day, dili na Sunday. Bro, wala ni magkasinabot ang ilang Bible. Naapay ilang Biblia mga kaigsunan nga adlaw kadtong Domingo. Og di ako sa pagsimba sa dihang kalit lamang nga nakabati ako og usa ka makusog nga tingog sa ako nga likod. O ni mga kaigsunan. Og mao ni mga version matud pa nila nga kamatuoran ni kay naa sa Biblia pero mahibong ta. Kining ilang kamatuoran og ibalik nato sa original di na makaplagan. Ang ilang palusot mga kapaglaom, ang ilang voice that Moses heard Mount Sinai, Exodus 19:16, 19:20. Mga kaigsunan, mahibulong ta, wala ba mo masayod mga higala nga sa tuig 336 AD gitransfer ang kining pagkabalaan ang Sabado nga Lord's Day gitransfer sa Sunday. Ug ato nang makita karon mga higala, no? Ato nang makita karon kano unsa na mga kaigsunan. Sa original sa King James Version, Revelation 1:10, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Klaro kaayo mga kaigsuunan nga Lord's Day, dili Sunday mga igsuon, kay kung Sunday na siya, ang Lord Sunday day. Mura taga-simba na og Yan po mga kapatid, narinig natin ang pastor ng Sabadista na si Bro Jerry Laig na hindi niya tanggap ang Sunday mga kapatid sa ibang bersyon ng Biblia na ang naka-translate sa pahayag Unojes o Apokalipsis o Revelation chapter 1 verse 10. Hindi niya tanggap yung Sunday kasi ayon sa kanya ang tamang translation, ang original na translation mga kapatid ay Lord's Day. Mga kapatid, tama ba si Bro Jerry Laig? Hindi mga kapatid. Kasi una't-una, totoo, sa original na translation, hindi mo mababasa yung Sunday. Ang mababasa mo, Lord's Day. Sa Tagalog pa, araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Ibig sabihin, dahil sinabing araw ng Panginoon,
may araw. Anong araw yun, mga kapatid? Ito ang issue ngayon. Ha? Yung araw ng Panginoon, anong araw yan? Hindi maari, mga kapatid, na Sabado yan. Ha? Hindi maaring Sabado yan. Bakit? Kasi sa araw ng Sabado, mga kapatid, si Kristo nasa ilalim ng lupa. Nakalibing. Whole day, mga kapatid. Ha? Paano ka magsimba kay Kristo na si Kristo nasa ilalim ng lupa? So, klarong-klaro, mga kapatid, na yung araw ng Sabado, eliminate na yan. Ha? Yung araw ng Sabado, mga kapatid, na ipatungkol natin sa araw ng Panginoon, yung araw ng Sabado, eliminate na yan. Tanggal na yan, mga kapatid. Kasi sa araw ng Sabado, ang ating Panginoon nasa libingan, mga kapatid. Namatay siya ng Friday. Sa buong Sabado, siya ay nasa libingan. At nabuhay siya, mga kapatid, sa early morning sa araw ng Linggo. Okay? Ngayon, ang araw ng Panginoon, mga kapatid, sa Biblia, may dalawang kahulugan. May dalawang meaning. Pero bago tayo dadako dyan, basahin natin, mga kapatid, ang Apokalipsis 1 versikulo 10. Okay? Basahin natin ang magandang balita Biblia. Basahin natin ang Biblia version. Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Noon ay araw ng Panginoon. Tapos, mga kapatid, sa ang Biblia version, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, anong araw ito? Okay, basta sigurado tayo, hindi ito Sabado. Kung bakit hindi Sabado, sinabi ko na kanina, na sa araw ng Sabado, si Kristo ay nasa ilalim ng lupa, nasa libingan. Ngayon, mga kapatid, ang araw ng Panginoon ay may dalawang klase sa Biblia. Una, yung araw ng kanyang pagbabalik. Mabasa natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, no? Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, mga kapatid, ito ang una. Araw ng Panginoon, yung kanyang pagbabalik. Ha? Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ang pangalawa, mga kapatid, na meaning ng araw ng Panginoon, ayon sa Didache chapter 14 verse 1, yung manual, mga kapatid, manual ng apostles, ito ay nasulat mga 100 AD. Ayon sa 1, but every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But every Lord's Day, gather yourselves together. Tapos, and break bread. Kailan ba nag-break ng bread o nagputol-putol ng tinapay ang mga apostol, mga kapatid? Anong araw? Ayon sa Gawa 20 versikulo 7, at ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Maliwanag, mga kapatid, na ang pagputol-putol ng tinapay nangyari sa unang araw ng Sanlinggo. At ang unang araw ng Sanlinggo, mga kapatid, walang iba kundi Sunday. At ayon sa manual ng mga apostol, itong Didache, but every Lord's Day. So yung unang araw ng Sanlinggo, mga kapatid, yung Sunday na yan, tinawag nilang Lord's Day. Ganon din, mga kapatid, ang sulat ni St. Ignatius doon sa
taga Magnesians. Ha? Yung sulat ni St. Ignatius sa taga Magnesians. Sabi niya sa chapter 9, mga kapatid, chapter 9, let us live with Christ. If therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possessions of a new hope, no longer observing the Sabbath. Ibig sabihin, hindi na mag-observe sa araw ng Sabado, but living in the observance of the Lord's Day. But living in the observance of the Lord's Day. Maliwanag, mga kapatid, na ang Lord's Day, ito ang Sunday. Take note, mga kapatid, na si St. Ignatius buhay pa, mga around 110 AD, mga kapatid. So, si St. Ignatius, mga kapatid, isa siya sa mga apostolic father. Isa siya sa mga witness, nakakita sa mga apostol. At ang sabi niya na yung Sunday, Lord's Day. Ngayon, Brother Steve, yung binabasa mo, puro man yan komentary. Sa Biblia, meron ka bang mapatunayan na yung araw ng Panginoon ay araw ng linggo? Yes, mga kapatid, meron tayong mapatunayan. Anong chapter and verse? Pahayag, chapter 1, verse 10. Yun pa rin, mga kapatid, ang gagamitin natin. Kaya lang, idugtong natin ang kanyang karugtong na verse 17, 18. Malalaman natin, mga kapatid, na ang araw na ito, yung araw ng Panginoon, ay araw ng linggo. Revelation chapter 1, verse 10, idugtong ang 17, 18, mga kapatid. Hindi ka nagagamit ng napakaraming bersyon ng Biblia para basahin mo lang yung word na Sunday. Lahat ng bersyon ng Biblia, mga kapatid, nagtuturo, nagsasabi sa atin na yung pahayag 1:10, linggo talaga yan. Basahin natin, mga kapatid, ang Biblia. Basahin natin. Pati yung Biblia ni Bro Jerry Laig, nasabi niya na original. Basahin mo, Bro Jerry Laig, yung pahayag 1:10. Idugtong mo yung 17, 18. Makikita mo na linggo talaga yan. Kasi itong pahayag, mga kapatid, 1:10, ito ay isang pangitain ni San Juan Evangelista tungkol sa pagkabuhay ni Kristo. Okay? So basahin natin ang Biblia, mga kapatid. Apokalipsis 1:10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Sa Revelation, Apocalypse chapter 1, verse 17, 18. Pagkakita ako sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon. Napakaliwanag, mga kapatid. Napakaliwanag. Sabi niya dito na namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Kailan ba siya muling nabuhay? Araw ng linggo. Kaya, mga kapatid, hindi maiwasan, karamihan sa mga Bible scholars nagtuturo, mga kapatid, na yung araw ng Panginoon sa pahayag 1:10, Sunday talaga yan, mga kapatid. Sunday talaga yan. Kasi nung namatay ang ating Panginoon, yung mga Sabadista, nagsisimba sila sa araw ng Sabado. Sino ang sinasamba nila? Mga kapatid, na sa araw ng Sabado, patay ang Panginoon sa araw na yan. Sino ang sinasamba nila? Hindi ang Panginoon, mga kapatid. Iba ang sinasamba nila sa araw ng Sabado. Ngayon, kaya hindi maiwasan na sila si Bro Paul Alima, kasi yung video, mga kapatid, na kang Bro Jerry Laig, komentarin niya yun kay Bro Gapo, kay Bro Paul Alima. Nakita ko sa YouTube, mga kapatid. Kaya tayo rin sa part nating Catholic, magbigay rin tayo ng komentary para ituwid ang kanyang maling pangangaral, mga kapatid.
Kasi ang isang maling pangangaral mga kapatid, pag lagi nating pakikinggan yan at walang magtutuwid niyan, ang mali mga kapatid, sa kapanahunan, ito'y magiging tama. Kaya habang nakikita natin ang mali, ituwid natin mga kapatid. Okay? Ngayon, basahin natin mga kapatid ang ibang version sa Bible. Sa ang banal na Biblia. Ang banal na Biblia. Tagalog Bible ito mga kapatid, pahayag 1:10. Isang araw ng linggo, sumadyos ang aking diwa. Isang araw ng linggo. Sa La Biblia de Nuestro Pueblo, Apocalipsis 1:10, on Domingo, si apodiro di el Espiritu. So, on Domingo, linggo talaga mga kapatid. Isa pa, Apocalipsis 1:10, fui rapito el Espiritu del Gobierno de Dominica. Sunday mga kapatid is Dominica. Kaya hindi maiwasan na sa iba't ibang version ng Biblia, may mababasa tayong Sunday mga kapatid. Pero kung basahin natin ang buong version ng Biblia, basahin natin ang Apokalipsis 1:10, idugtong natin ang verse 17 at saka 18 mga kapatid. Uulitin ko para sa pag-uulit kong ito, maipasok talaga sa isipan ng mga Sabadista na yung pahayag 1:10, linggo talaga yan at hindi yan siya Sabado. Basahin natin. Uli. Basa uli. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman. Mga kapatid, napagkaliwanag. Mas maliwanag pa mga kapatid sa sikat ng araw na yung pahayag 1:10 mga kapatid. Linggo talaga yan. Hindi ka na pupunta ng ibang version ng Biblia na maghanap ka pa ng Biblia mga kapatid na nababasa mo litra po litra Sunday. Lahat ng version ng Biblia, kahit Biblia ng mga Sabadista mga kapatid, mababasa mo dyan na yan ay patungkol sa linggo. Okay? So basahin lang natin mga kapatid ang Biblia in context. Ngayon mga kapatid, sa Microsoft Encarta. Itong Microsoft Encarta mga kapatid, ang mga sumulat nito, mga Doctor of Letters, hindi to siya mga pastor ng Sabadista mga kapatid na kahit magbasa ng Aklat Katoliko, ang referensya, gawin pa nilang diferensya. Microsoft Encarta. Sabi dito, Sunday, first day of the week. In the New Testament, see Revelation 1:10, it is called the Lord's Day, Dominica in the Latin version. In the early days of Christianity, Sunday began to replace the Sabbath and to be observed to honor the resurrection of Christ. To honor the resurrection of Christ, Sunday was instituted as a day of rest. Bakit mga kapatid? Kasi ang linggo kasi mga kapatid, importante ito sa mga Kristiyano. Basahin natin mga kapatid ang Biblia. Biblia talaga mga kapatid ang bara de kabra natin mga kapatid para lilitaw ang katotohanan. Bakit linggo? Unang Korinto 15:14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sa unang Pedro 1:3 mga kapatid, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa mga patay. Napakaganda mga kapatid kung bakit linggo mga kapatid. Kung bakit linggo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay,
ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong panampalataya. Kaya kayo mga Sabadista, mamili kayo para magkaroon ng kabuluhan ang inyong panampalataya. Ano ang pipiliin nyo? Anong araw ang pipiliin nyo para magkaroon ng kabuluhan ang inyong pananampalataya? Anong araw? Sabado na si Kristo ay patay at nasa libingan? O yung sinabi ni San Pablo, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Mga kapatid, sa umagang ito mga kapatid, ulitin ko, masarap ang magkape. Pero mas masarap mga kapatid na sa ating pagkakape, kapiling natin ang ating Panginoon. Ang inyong lingkod, Brad Steve Bote. Sana mga kapatid sa short video na ito, marami tayong natutunan. At kung ano man ang natutunan natin mga kapatid, i-share natin sa iba. To God all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.